What's up mga kalikot? Panibagong vlog, panibagong araw at panibagong kalikot ulit tayo. May kakalikutin tayo ngayon, isang ice crusher. Yan. So, ang sabi ng nagpaayos, mahina yung kanyang ikot. So, yan yung i-check natin mamaya guys. Bago tayo magsimula mga kalikot, shoutout muna natin si Sir Haisar Kamlian at saka si Sir AJ. At saka kay Ma'am Sherilyn Terasola. So maraming salamat sa inyo mga kalikot. Welcome ulit sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutang subscribe ang ating YouTube channel at papalo na rin sa aking Facebook page. So simulan na natin siya mga kalikot. Tara. So i-check muna natin dun sa loob niya mga kalikot. Wag muna natin siyang i-test sa kuryente kasi sabi ng nagpaayos, binalatan ng daga or ano, yan, putol-putol siya. So hanapan muna natin siya ng matinong wire. Tapos check muna natin dun sa loob niya kung ano yung problema niya. Kasi baka sinaksak natin to, baka lalo pang masira or masunog. Kasi parang ayan o, labas na yung mga wire niya. So siguro binuksan na nila to. Check muna natin sa loob para mayayos natin yung mga parts niya or baka may natanggal. Kasi binuksan na nila to eh. Mayroon din tayong inayos dati na ice crusher, kaso lang aluminum yung kanyang winding ng motor. So suggest ko sa may-ari dati na papalitan ng pure copper siya. Kaso namahalan ata, bumili na lang sila ng bagong ice crusher. Kaya pag bumili kayo ng ice crusher mga kalikot, tanong nyo muna doon sa pagbilhan natin kung aluminum ba or pure copper yung kanyang winding. Sa bagay, syempre sell stock na nila yon. Syempre sabihin nilang pure copper siya or ano. So tsambahan lang talaga pag bumili tayo ng ganito. Kasi mayroon nang lumalabas na aluminum yung kanyang winding. So mabilis lang uminit at madaling masira. Check muna natin yung mga wire niya bago natin isaksak sa kuryente mamaya. So siguraduhin natin na okay yung kanyang wire. So sabi ng may-ari, mahina yung ikot niya. So may posibilidad na may problema itong kanyang capacitor or yung kanyang winding. So dalawa lang yan mga kalikot. Check muna natin yung mga wire niya mga kalikot. Sila lang kasi nag-connect nito. Baka mamaya short pala yung pagkagawa nila. So baka masusunog lang or makuryente pa tayo. So papalitan na lang natin siguro to. So yan guys, nakahanap tayo ng pamalit. Yan. So marami ako nito mga kalikot sa mga power cord ng pisonet natin. So ito na lang yung gagamitin nating wire. So papalitan na lang natin to kasi delikado. Tapos syempre ice crusher siya. So mabasa or ano, baka ma-ground pa yung may-ari nito. So for safety na lang. So papalitan na lang natin siya mga kalikot. So bali putulin na lang natin hanggang dito. Ayan. Tapos lagyan na lang natin mamaya ng shrink tube. Kasi mahirap magkabit kapag ganitong terminal naka-close na siya. So dito na lang tayo mag-connect. Tapos pwede rin naman natin dito i-connect yung isang linya. Yan, ito kasi hirap ng kanyan buuhin. So dito na lang, tapos maglagay na lang tayo ng shrink tube. So putulin na lang din natin dito. Yan. Tapos ito putulin na lang din natin kasi iba yung plug nito.
pang computer siya. So check na lang din natin kung saan yung linya niya. So i-beep na lang natin para mas madali. So itong blue, yan, blue, tapos dito sa kabila, so blue at saka yung brown. So ito yung ground nya, yung yellow, so wala to kasi dito yan itong yellow, yan. So itong blue at saka brown lang yung gagamitin natin, so putulin na lang natin to guys, itong yellow. So okay naman itong wire natin. So yan mga kalikot, natapos na natin, nakabit yung bagong power cord nya. So test natin itong kanyang switch, ito. So bali naka off siya, yan. So ayan, pumalo na siya. So switch natin, yan. So okay yung switch nya. Bali itong ice crusher mga kalikot, dalawa yung switch niyan, dito sa main switch, sa kanyang AC, at saka dito sa kanyang takip. So try naman natin siya kung okay yung switch niya dito. So dito na tayo magkukonect sa kanyang power cord, yan. So naka-switch siya. So try natin. So try natin ibuksan, yan. So naka-off siya. Try natin i-sarado. So ayan. So nag-switch siya ulit. So ibig sabihin okay yung switch niya dito sa kanyang handle. Yan . Tapos pumapalo rin yung kanyang motor. So may reading yung kanyang motor. So okay siguro itong motor niya. So ang hindi pa natin na-test itong kanyang capacitor. So test din rin natin mga kalikot kung grounded siya dito sa kanyang body dito. So test rin natin siya. So hindi naman. So try na natin siyang i-plug sa kuryente. Check natin kung mahina ba talaga yung kanyang motor or mahina yung kanyang ikot. So off muna natin dito sa kanyang main switch, yan. Tapos yung handle niya lang yung ating isi-switch, yan. Switch muna natin siya. Tapos saksak na natin sa kuryente. So ayan, umuugong na lang siya mga kalikot. So switch ulit natin, yan. Yan, so kung maririnig nyo guys, umuugong lang siya. Yan. So kung umuugong siya mga kalikot, may connection yung kanyang motor. So ang hindi pa natin na ititest itong kanyang capacitor. So tanggalin muna natin guys yung kanyang capacitor. Yun, check ulit natin yung kanyang motor. Yan, so nandito kasi nakakonect yung blue sa ating AC cord. So check natin yung red na connection. So may reading siya. So dito sa yellow. So okay yung motor niya mga kalikot. And check naman natin yung kanyang capacitor. So ayan, set lang natin sa pang test ng capacitor. So ayan guys, 0-0 siya. Ayan wala siyang reading, 0-0. So 8 microfarad yung ating capacitor pero wala siyang nare-reading. Ayan . So
So may problema itong capacitor natin. Ayun, parang sabog siya dun sa loob. So kailangan palitan itong capacitor niya mga kalikot. Try natin buksan itong kanyang capacitor kasi parang siya, parang pumutok or ano. So ayun na guys, oh. So nag-leak na. Parang open na itong itong ating capacitor. So zero reading siya sa ating tester. Ayan, oh. So palitan muna natin to mga kalikot. So update ko na lang kayo guys kapag may pamalit na tayo ng ating capacitor. So dito mga kalikot, may dalawa tayong capacitor. So ito yung sira. So test natin ulit. So ayan guys, zero reading siya. Kumbaga open talaga. Tapos ito guys, yan, 8 microfarad siya. So ito naman yung bago natin, 10 microfarad at saka 5 microfarad. Itong dalawang green natin mga kalikot, ito yung 10 microfarad. So test natin siya. Yan. So yan guys, so may reading siya na 10.4 or 5, yan, 'di ba? So okay siya. So itong gray natin mga kalikot, ito yung 5 microfarad natin. So check natin siya. So ayan guys, may reading siya na 5.3. So kumbaga okay itong capacitor na to. So may problema talaga yung capacitor ng ating ice crusher. Try natin itong 5 microfarad niya mga kalikot para matesting lang natin siya. So hindi kasi natin pwedeng ikabit to kasi dalawang pan kasi ito eh. Bali dalawang capacitor siya. Pang washing machine, pang dryer at saka pang wash. So testing lang natin siya sa 5 microfarad. Check natin kung iikot siya. Kung iikot siya, sigurado na tayo na sira itong kanyang capacitor. Kabit na natin yung dalawang wire ng capacitor natin. So i-switch na rin natin dito sa kanyang handle. Ayan. Kasi may switch siya dito mga kalikot. So try natin i-switch. So ayan guys, gumana siya. So okay, 'di ba? So ibig sabihin sira itong capacitor niya mga kalikot. So update ko na lang kayo guys kapag nakabili na tayo ng capacitor na 8 microfarad. So magandang gabi sa inyong lahat mga kalikot. The next day. Magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. Update lang tayo dito sa ginagawa nating ice crusher. So nakabili na tayo guys ng kanyang capacitor. So ayan. So ito yung resibo. Ayan. So 8 microfarad pa rin siya. Ayan. So same lang dito. So check muna natin sa tester natin. Mas maganda mga kalikot kapag may pang test tayo ng capacitor. So marami ring nabibiling pang test ng capacitor like ESR. So marami namang nabibiling ESR sa online mga kalikot. So kung may digital kayo na ganito na may na pwedeng pang test sa capacitance, so pwede na to kahit hindi ka na bumili. So check muna natin yung bagong bili nating capacitor. Yan. So 8 microfarad siya. So set lang natin sa capacitance nya. So yan. So ayan, may reading siya na 8.3. Yan, kasi 8 microfarad siya. So okay tong nabili nating capacitor. Unlike dito sa dati niya. Yan. So parang open talaga siya mga kalikot. Yan, oh. So talagang sira tong kanyang capacitor.
So ikabit na lang natin siya mga kalikot, tapos try na natin. So try muna natin siya bago natin i-assemble. Check natin kung gumagana na yung kanyang motor. Yan. Tapos saksak na natin. So switch na natin siya mga kalikot. So yan guys. So gumagana na siya. So ito lang yung sira, yung dating kapasitor niya. So bali iinang na natin siya mga kalikot. So lagyan natin ng shrink tube. Mas safe siya. So yan guys, assemble ko na siya. So check nyo lang guys, baka maipit yung mga wire nya. So yun yung titingnan natin lagi. Kasi baka mabalatan, so baka magka short pa dito sa kanyang body. Bali, testerin muna natin siya mga kalikot. Baka grounded siya dito sa kanyang body. So, wala naman. Kasi baka nakadikit sa body yung ginawa natin. So, makukuryente yung gagamit. So, okay naman mga kalikot. Test na natin siya. So plug na natin. So naka-switch na doon sa likod niya. So dito na lang sa kanyang handle. So yan guys. So okay na siya mga kalikot. So yun lang yung sira niya mga kalikot. So nagpalit tayo ng kanyang power cord. Tapos yung kanyang capacitor. So yun lang yung mga pinalitan natin guys. So yun guys, okay na siya. So maraming salamat ulit mga kalikot sa panonood ng mga video natin. So huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at pa-follow na rin po sa aking Facebook page. Kita-kita na lang tayo ulit sa next video natin mga kalikot. Maraming salamat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.